Hi everyone! Good evening. I'm back. It's your Mama Sam para sa atin dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyong fresh overload lagi ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yan. So ngayon ay Sunday, so wala pa naman tayong ginagawa kasi nga andito lang tayo sa bahay. So, ang plano ko today ay syempre mag-exercise and then o kaya mag-swimming. So, yon. Kaya lang hindi ako pwede mag-swimming kasi nagpalinis ako ng mukha yesterday. So, may gamot, di ba? So, sayang naman yung binayad ko. Gusto ko sana magpamasahe, kaya lang, alam mo yon, nagtitipid na rin tayo kasi syempre magpapasokan na marami pa tayo mga bibilhin na kailangan natin. Saka wala naman tayong sweldo, 2 months na, charot. So yan. So ang ulam namin today, syempre masarap. Today is Sunday. Sino kasi lagi siyang nag-iisip na kung ano ba ang ikakasaya ng mga bibig namin pagdating sa pagkain. So yun yung nakakatawa kay no, lagi niya iniisip ano ba ang masarap kainin, ano ba, paano ba mag-i-enjoy si Sam kumain. Sabi niya daw, nagrereklamo nga siya sa akin kanina, sabi niya, ang unti-unti naman ng ano mo, sabi niya, ang unti-unti mo naman kumain, hindi niya alam, syempre nagbabawas ako. Syempre hindi naman na tayo bata, so natatakot din ako yung mga high blood, yung alam mo yon, mas maganda na naalaga tayo sa katawan, miski pa paano, di ba? So yon, mahirap na. So mas maganda na yung merong kang ganda na habang tumatanda ka. So yan. So eto nga, so syempre ang chika, kung alanganin daw ba sa corona, sino-sino ba to? So simulan natin si Pampanga. Kahapon napanood natin yung Q&A ni Pampanga. So doon sa Arite, di ba? Arite Tagaytay, na kung saan nagkaroon sila ng Q&A, simple question, pagalingan sa Q&A. So, syempre, yung mga kandidata nagpakitang gilas. So, isa nga dito sa mga tinanong ay si Miss Pampanga. So, yun. Si Pampanga, ang masasabi ko sa kanya, yung ganda na meron siya, talagang swak na swak para sa Miss Universe. Yung height, yung body, pero I think si Pampanga tagilid para sa corona ng Miss Universe. Kahit sabihin pa natin na etong mga nakaraan, nakita natin bumubulusak siya. Pero kasi, isa kasi sa mga tinitignan dyan yung kumpiyansa mo sa sarili, kung paano ka sasagot, at yung, kasi napaka-importante talaga na hindi naman kailangan na ang Q&A mo ay talagang palumpalo. Kailangan miski pa paano talaga, nandoon talaga na nakikita sa'yo kung paano ka sasagot sa question, paano mo i-deliver yung sinasabi mo sa paraan na alam mo. Hindi naman kailangan fluent ng English mo or yung mga accent mo, kailangan bongga, walang ganun. So, kailangan lang na ibabato mo yung sagot mo ng maayos with the heart. And then, ayun, so medyo sabi ko alanganin to sa corona. Si Baguio, sinasabi nila mahina ang comm skills ni Baguio. Ako, para sa akin, hindi naman ako nahihinaan kay Baguio. Ang nakita ko kay Baguio ay nakakasagot siya sa paraan na alam niya. Actually, kumpiyansa nga siya sumagot eh. Kaya lang kasi, may hinahanap ka kasi na yung sagutan ng isang beauty queen, kung paano siya magdi-deliver, kung paano niya sisimulan, at tatapusin yung sagot. Kaya lang, yung iba kasi ang taas ng expectation kay Baguio kasi nga 'di ba, rampadora. Kaya lang pag sumasagot na siya, so doon medyo naaalangan na sila. Ako naman, ang masasabi ko, magaling si Baguio. Ang problema lang kay Baguio, hindi niya nako-compose ng kung paano niya i-deliver ng maayos yung sinasabi niya. Basta sumasagot lang siya sa paraan na alam niya, na opinion niya na galing sa utak niya. So yun, so sana ayun yung mapag-aralan ni Baguio. Kasi pagdating kasi sa beauty contest, may mga paano ka sumagot, o paano mo sisimulan yung sasabihin mo, ganon. So yun lang, pero nakikita ko potential pa rin naman. Si Cyril Payumo, I think kailangan niya na mag-rehearse pa ng more. Kailangan kasi mabilis ang sagot. So, dapat dito maging kumpiyansa siya sa sarili niya kung paano niya sasagutin yung Q&A. But magaling din naman. Kaya lang medyo distracted lang. So, sana focus lang. Ganon. And then, doon naman sa sinasabi nila, si Cebu. Si Cebu,
to be honest, magaling sumagot si Cebu. Very matured. And then, yung the way kung paano siya mag-deliver na sinasabi niya, talagang nagugustuhan ko din. And I think si Cebu isa to sa mga kandidata na nakikitaan ko na potential din talaga na maging reyna. So, yon. So, kumbaga parang complete package siya eh. May beauty, and then may body, and then eloquent din, and then performance level din to. So yon. So pagdating naman kay Kainta, si Kainta alam naman natin nakabugera naman talaga to pagdating sa Q&A. Yung alam mo yon, yung minsan nagiging over na nga, 'di ba? Pero yung galing niya talaga as a queen, lalo na kung pagdating sa usapan talaga, wala tayong masasabi. Sobrang maganda talaga ang com skills niya. At marunong din, may dunong din naman talaga, di ba? Masasabi ko na hindi niya problema ang com skills. Ayun lang, minsan, yung daw kung paano siya mag-deliver, masyadong malalim, mabigat. So, yung para bang hindi masyado naiintindihan ng iba. Kumbaga, syempre, i-consider mo din yung masa, i-consider mo din yung mga nanonood sa iyo. So, paano nila maiintindihan to ng bonggang-bongga sa madaling paraan at sa maayos at kumbaga sa hindi ba ganong kalalim, di ba? So, yon. Pagdating naman kay Taguig, si Taguig naman, gusto ko si Taguig kung paano mag-deliver ng mga sinasabi niya. Calm lang siya, kalmado. Tapos, nandoon din na talagang masasabi mo na very matured na rin magbitaw ng mga sinasabi, pero she's very relaxed. Yung alam mo yun, yung parang hindi mo siya tinatanong ng Q&A, para lang siya nakikipag-usap. And ayun yung maganda sa kanya. Kaya lang kasi syempre, bukod doon, syempre hinahanapan mo siya ng paano mo ba gagawin tong impactful, ganon. So, paano mo ba ididiin yung mga sinasabi mo at magiging mas bongga siya, ganon. But pagdating sa com skills niya, wala naman ako masabi kung paano niya i-deliver yung sinasabi niya, talagang with class, ganon. Si Iloilo naman, isa sa mga kandidata na talagang masasabi ko, hindi mo din masabing alanganin to. Talagang masasabi mo talaga na palaban, ando doon talaga yung galing, makikita mo sa kanya na yung determinasyon niya. So, forte niya talaga ang communication skills, yung Q&A. Kasi mahilig talaga siguro siya sa debate, mahilig siya siguro sa diskusyon, at talagang nandoon sa kanya yung, alam mo yung pagdating sa public speaking, magaling talaga siya at wala akong masabi. So, hindi rin ako magtataka kung bakit siya ang nanalo dyan na Miss Arete. Dahil, ayun ganun forte niya yun the way kung paano mag-deliver, paano magsalita. So, ayun, ganun siya. So, wala akong masabi. Totally agree pagdating kay Iloilo sa com skills. And then, pagdating naman kay Atisa Manalo, si Atisa Manalo naman, the way kung paano magsalita, maganda din ang mag-deliver ng sinasabi tong si Atisa Manalo. Sobrang panalo talaga. Malalim ang mga lumalabas na opinion kay Atisa Manalo. Maayos kung paano niya i-deliver. Wala masyadong keme-keme, as in direct to the point, punto by punto, and masasabi ko na sobrang winner talaga pagdating sa paano niya talaga yung kumbaga para sa isang reyna na hinahanap mo magsasalita. Yung alam mo yun, yung hindi siya kinakabahan dahil meron siyang opinion doon sa tanong. Kumbaga yun yung i-deliver niya. At yung i-deliver niya yun, makikita mo yung dunong niya kasi the way kung paano niya sinasabi, paano niya binabaksak yung mga sasabihin niya. At doon masasabi ko, talagang punto by punto at magaling, di ba? So yun. So wala tayong problema pagdating sa com skills ni Quezon Province. Ewan ko ba yung iba, ang laki ng issue nila kay Quezon Province pagdating sa communication skills. Samantalang nakakasagot naman siya ng maayos at malinaw, di ba? So matakot ka kapag hindi siya nakakasagot. Yung katulad nung kay Pampanga, medyo parang struggle kasi parang wala yung focus, hindi siya nakafocus, natatalo siya ng kaba. So dapat focus lang yon. So yon. So si Atisa kasi meron siyang focus na tinatawag, yung kumbaga parang concentrate siya. So bahala kayong humusga kung paano nyo ko huhusgahan doon sa sagot ko, pero
eto yung sinasabi ko. At kung sino yung mga nakaintindi, bahala na kayo. So, humusga. Ganon. So, ayun yung nakikita ko kay Quezon Province. Talagang masasabi natin na yung dunong nandoon at magaling. So, depende na lang yun sa nakikinig at saka sa judges kung paano nga siya huhusgahan. And then, para sa akin, sa lahat, sino ba ang pinakamagaling? I think si Iloilo. Si Iloilo, isa sa mga maituturing mo na yung kumpiyansa niya sa sarili niya talaga, yung confident nandoon. And then I think Atisa Manalo kasi iba din talaga. Sabi ko nga punto by punto. And then Christy McGarry. So agree ako na si Christy McGarry ay isa sa mga pwede talaga at potential na kandidata. So sino ba yung alanganin sa corona? Yung alanganin sa corona, yung hindi mo makita sa kanya yung kumpiyansa. So yun, natatakot ako sa mga kandidata na hindi nila mailabas yung kumpiyansa nila sa sarili, lalo na pagdating sa mga ganitong porte. So, dapat dito talaga makitaan mo na siya ng galing at walang pag-aalinlangan. Ayun naman yung the best. And then, tignan natin, malalaman natin sa Coronation Night kung sino nga ba ang susungkit sa kanila ng corona. So, magkakaalaman yan. Diba? So, yon. For now, syempre, support lang. Support lang tayo sa mga kandidata natin at wala naman tayong nakikitang mali sa mga ipinapakita ng mga kandidata natin. Lahat sila magaling, lahat sila ay nakikipaglaban para sa corona. And then, ayun, tingnan natin kung sino ang mag-uuwi ng corona sa kanila sa May 22. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo sa mga tinatalakay natin ngayon? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.